Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay President Bongbong Marcos. Itong first executive order niya na ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ay inabolish niya. Okay? Ang PACC. Ang PACC, guys, kung matatandaan nyo, ginawa ito ng former Pangulong Duterte natin para sugpuin ang mga corrupt officials dito sa Pilipinas. No? Ginawa ito ang PACC para maimbestiga at mapatalsik sa pwesto yung mga corrupt officials. Pero ngayon, ang first executive order ni President Bongbong Marcos ay i-abolish itong PACC. Okay? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Pero bago natin yan pag-uusapan, guys, importante na ma-like nyo itong video na ito, ha? I'm begging you to like this video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like this video. 1, 2, 3, go! At maraming audience dito na nanonood sa akin pero hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Subscribe na rin sa channel ko. 1, 2, 3, go! Subscribe! And hit the notification bell para ma-notify ka sa mga updates tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay, so moving forward sa ating issue tungkol dito sa kay President Bongbong Marcos na inabolish niya itong PACC. Okay? So, inabolish niya ito, no? Powers has been given or transferred to DESLA, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Okay? So, inabolish itong PACC. Ang powers ng PACC, i-transfer ito ng DESLA. Okay? So, ang trabaho ng PACC, DESLA will handle. Pero itong si Greco Belhica, itong picture na sa ilalim, ito si Greco Belhica, ito yung dating chairman ng PACC. Na-surprise siya sa desisyon ni presidente natin, bakit inabolish itong PACC? Na malaking tulong ito sa ating gobyerno. Yan ang kanyang argumento, no? Dating chairman ito. Sabi niya ni Greco Bellica na kung i-transfer nyo ang powers ng PACC sa DESLA, hindi raw kaya lahat ng DESLA ang mga gawain tungkol dito. No? Kasi yung DESLA, sabi niya na maliit lang yung mga employees dyan. No? Medyo konti lang sila. Hindi kagaya ng PACC na marami talaga. No? Talagang tinututukan nila yung mga sino yung mga corrupt officials at sinampahan ng mga kaso at in-investigate talaga. Okay? Sabi pa nga ni Greco Belhica, ang PACC ay marami talagang nagawa, no? From 2016 to 2022, sabi ni Greco, 13,000 ang na-investigated na mga corrupt officials. Imagine that one, ha? 13,000, marami yan. 154 dito ay sinampahan ng kaso. Okay? Sinampahan ng kaso sa 13,000. 24 dito ang naipakulong. So para sabi ko, konti lang ang naipakulong. Sa 13,000 na na-investigate, 24,000 lang ang naipakulong. Sabi ni Greco dito. Pero this is already good, no? Na meron talagang naipakulong. At ito ang marami. 800 ang napatanggal sa pwesto ng mga government officials na mga corrupt. So sabi ni Greco Belhica, instead of i-abolish itong PACC, sana ay palakasin na lang itong PACC. Kasi sabi niya, kung wala ng PACC, talagang matempted yung mga government official to corrupt again. No? Kasi wala nang masyadong mag-investigate sa kanila. No? Yan ang side ni Greco Bellica. So, ito si Greco Bellica, ito yung inappoint ni President
former President Duterte noon sa PACC, sa Presidential Anti-Corruption Commission. Yan ang purpose ni former President Duterte noon, na sugpuin talaga yung mga corrupt na officials. Pero dito naman kay President Bongbong Marcos, inabolish niya itong PACC. Ang kay BBM naman, ang rason niya dito is itong PACC has a redundant position. Meaning, yung posisyon ng PACC, pwede kasi yang gagawin yan sa DESLA or sa Ombudsman. Okay? So, by removing PACC, ang impact nito is meron ng magiging matipid at yung expenses ng government mababawasan kasi wala ng PACC. Marami kasi ang employees ng PACC, maraming taong sinisweldohan diyan ang PACC. Kung tanggalin diyan ng PACC, no? Kung tatanggalin ito, ang budget dito will be allocated from other programs na makabenefit sa taong bayan, no? So, may point rin itong si President Bongbong Marcos na the budget for PACC will be cascade to another program, no? Kung ano man ang ikabubuti sa taong bayan. Yan ang number one reason, no? But ito ay mga opinion rin ng mga government officials like sina Pampilo Lacson. Approve nila. Gusto nila itong move ni President Bongbong Marcos. Some of the government officials, itong mga senador, mga congressman, gusto nila itong move ni President Bongbong Marcos na i-abolish itong PACC. Dahil raw nga na ang budget dito pwede pang igawa ng other programs para sa taong bayan. Yan ang sabi nila. That's their opinion. Okay? Kasi yung gagawa na ng trabaho ng PACC, yung Ombudsman o DESLA, no? Pwede naman sila mag-investigate dyan. Pero ito nga si Greco Belica, sabi niya, hindi kaya. No? Meron namang ma-investigate, pero hindi kagaya nung meron pang PACC na talagang marami ang ma-investigate. No? So, tama ito para mabawasan yung expenses ng gobyerno. No? It can create more programs para sa taong bayan. Pero ang tanong dito, kung wala na ang PACC, ano ang magiging epekto nito? No? Hati kasi ang opinyon ng taong bayan eh. Gusto nila, meron rin na nagsasabi na i-retain yung PACC, meron din nasabi na i-abolish na yan yung PACC kasi wala namang masyadong wala namang masyadong what do you call that one? Napapreso na mga corrupt official dyan. Okay? Sabi nila, useless raw itong PACC. Hati-hati yung opinion. No? So, it could have yung budget ng PACC, no? Sayang raw, no? Na konti lang ang nagawa. Yan ang mga opinion ng iba't ibang mga critic, no? So, for me naman, hati ako. May point itong si Greco Belica, may point rin itong si President Bongbong Marcos, no? Pero I have full trust ni President Bongbong Marcos dito. Kung i-abolish niya ito, siguro naman ay gagawa siya ng move o strategy dito sa DESLA o sa Ombudsman na hindi pa rin natin pababayaan yung mga corrupt officials ng ating gobyerno. I have full trust of BBM. Kasi it's her own strategy. It's his strategy, no? Strategy ito ni
President Bongbong Marcos, hayaan natin siya. Diskarte niya to as the president sa ating Pilipinas. No? So, kaya nga, si Greco Balica, nasayangan siya, nagulat siya, pero hindi pa natin alam kung ano ang plano ni President Bongbong Marcos dito, kung ano ang ipapalit niya dito na style, programa, or ano ba. Okay? Kasi, sabi nga ng mga government officials, sina Lacson, na tama nga itong inabolish ito kasi malaki ang budget dito. It could have been given to the other programs na talagang makatutulong sa taong bayan. Okay? So, sa akin, magtanong ako sa inyo, no? Ako mismo, opinion ko dito, bilang isang ordinaryong Pilipino, hindi naman ako political expert, ang opinion ko dito ay medyo hati rin, no? Itong si President Bongbong Marcos, I cannot conclude yet, no? Itong si President Bongbong Marcos has a good point, has a good what do you call that one? Has a good solution to abolish something to improve on other programs, no? Pero itong si Greco Balica has a good point also. Nasasayangan siya kasi dito, no? So, as of now, hindi pa tayo mag-conclude kaagad kung ano talaga ang mangyari dito. Okay? Kaya nga, hati-hati ang mga opinion ng iba't ibang tao, iba't ibang mga officials, pero we still have to support President Bongbong Marcos for this. And we need to trust President Bongbong Marcos. Hindi ko I know President Bongbong Marcos hindi niya pababayaan yung mga corrupt officials dito sa ating bansa. Okay? So libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na to. Tama lang ba na inabolish itong PACC? O tama lang ba si Greco Balica na dapat sana palakasin pa itong PACC? Okay? So iba't ibang opinion tayo. Libre kayong mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan. Okay? Magtulungan tayo, magkaisa, no? Hindi tayo pwedeng mag-argument or magdebate dito kasi wala tayong patutunguhan. Kung hindi, magtulungan, sharing of ideas. Okay? So, mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. And don't forget guys, i-like nyo itong video na to at i-share para kakalat ito sa taong bayan. Importanteng mag-like. Subscribe to my channel, Donmar TV. Hit the notification bell para lagi kayong updated tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? So, patuloy nating ipaglaban si President Bongbong Marcos, former President Rodrigo Roa Duterte, at si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.